Noong 1525 mga piling samurai ang naubos sa loob ng wala pang 15 minuto ng isang puwersa na 12 beses na mas maliit kaysa sa kanila. Hindi sila namatay sa kamay ng isang mas nakatataas na hukbo, kundi dahil sa isang pambihirang bagyo at isang mapanganib na pagsalakay na pinamunuan ng isang lalaking tinatawag ng lahat na ang Hangal. Ganito binago ng isang hapon ng ulan ang tadhana ng Hapon magpakailanman. Ito ang kwento kung paano pinugutan ng 2,000 kalalakihan ang isang imperyo sa loob ng wala pang 15 minuto. Noong taong 1560, ang Hapon ay isang lupain ng magandang pagpatay. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang mga isla ay nakakulong sa Sengoku Jidai, ang panahon ng nakikipagdigma ang mga estado kung saan ang sentrong autoridad ng shogun ay naglaho na nagiwan sa daan-daang lokal na Panginoon, ang daimyo, upang ukitin ang sarili nilang mga tadhana sa pamamagitan ng dugo. Ito ay isang mundo ng Gekko-kujo, isang terminong Hapones na nangangahulugang ang mababa ay dinadaig ang mataas, kung saan ang ranggo ng isang tao ay itinatakda ng talas ng kanyang talim at layo ng kanyang abot. Sa panahong ito ng pagtataksil, kung saan ang mga magkakapatid ay nagkakanulo sa isa't isa para sa isang kapirasong lupang taniman ng palay, isang lalaki ang tumayo sa gitna ng bagyo. Para sa kanyang mga kaaway, siya ay isang padalos-dalos na baguhan, isang batang naglalaro ng digmaan. Para sa kanyang sariling mga tauhan, siya ang dakilang hangal ng Owari, isang Panginoon na nagbibihis ng mga kakaibang kasuotan, nakikihalubilo sa mga mababang uri at binabaliwala ang mahigpit na mga protokol ng kanyang katayuan. Ang kanyang pangalan ay Oda Nobunaga. Sa edad na 26 na taong gulang, tumingin siya mula sa mga pader ng kastilyo ng Kyosu at nakita ang papalapit na katapusan ng kanyang mundo. Isang malaking pangkat ng 25,000 mandirigma sa pamumuno ng pinakamakapangyarihang Panginoon sa silangang Hapon na si Imagawa Yoshimoto ang nagmamartsa patungo sa kanyang hangganan. Para sa natitirang bahagi ng Hapon, hindi ito isang digmaan, ito ay isang pagbitay. Ang angkan ng Imagawa ay isang higante ng tradisyon at dangal, habang ang mga Oda ay itinuturing na mga hamak na taga-probinsya lamang. Ang mga lupain ng Oda ay maliit, ang kanilang mga yaman ay paubos na, at ang kanilang panloob na politika ay watak-watak. Ngunit ang kasaysayan ay hindi laging isinusulat ng pinakamalalaking batalyon. Ito ay madalas na inuukit ng taong handang itaya ang lahat sa isang solong, imposibleng sandali. Ito ang kwento ng labanan sa Okehazama, kung saan ang isang pambihirang pangyayari ng kalikasan at isang desperadong hagupit ng katalinuhan ay nagpabago sa tadhana ng mga samurai magpakailanman. Upang maunawaan ang ganap na kawalan ng pag-asa sa posisyon ni Nobunaga, kailangang maunawaan ang lalaking darating upang puksain siya. Si Imagawa Yoshimoto ay hindi lamang isang general. Siya ay isang edukadong aristokrata na ibinase ang kanyang korte sa imperial na kabisera ng Kyoto. Siya ay isang taong may malalim na kultura na kinasusuklaman ang maalikabok at magaspang na buhay ng karaniwang warlord at mas pinipili ang sining ng tula, kaligrapiya at tsaa. Naglalagay siya ng itim sa kanyang mga ngipin at mataas na ahit na kilay ayon sa moda ng mga maharlika. At naglalakbay siya hindi sakay ng kabayong pandigma kundi sa isang maringal na palangkin na pasan-pasan ng mga pawisang tagapagdala. Ang palangkin na ito ay isang gumagalaw na trono, isang pagpapahayag ng ganap na autoridad na nagsasabing siya na ang pinuno ng Hapon. Noong Mayo ng 1560, naabot na ni Yoshimoto ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Pinamumunuan niya ang mga lalawigan ng Suruga, Totomi at Mikawa at itinuon ang kanyang paningin sa Kyoto, ang luklukan ng shogun. Upang makarating doon, kailangan niyang magmarcha sa Owari, ang maliit ngunit matabang lalawigan na hawak ng mga Oda. Hindi lamang daanan ang gusto ni Yoshimoto. Nais niya ang kabuuang pagpapasuko sa angkan ng Oda upang pawiin sila sa mapa gaya ng pagpag ng alikabok sa manggas. Ang kanyang hukbo ay isang dagat ng bakal at seda na binubuo ng libu-libong samurai na nakakabayo at 10,000 ashigaru, ang mga magsasakang kawal na bumubuo sa gulugod ng impanteryang Hapones. May dala silang yari, isang mahabang sibat na ginagawang isang hindi mapasok na pader ng bakal ang hanay ng mga tao.
Ang mga lalaking ito ay veterano ng hindi mabilang na sagupaan, busog, may kumpletong kagamitan, at lubos na kumbinsido sa kanilang sariling kawalang katalo. Sa likuran nila ay nagmamartsa ang isang pangkat ng libo-libo pang tagapagdala ng supply, mga portable na dambana at mga karangyaan na kailangan ng isang Panginoon sa antas ni Yoshimoto na lumilikha ng isang hanay ng mga sundalo na umaabot ng ilang milya sa kahabaan ng daang Tokaido. Laban dito, halos 2,000 lalaki lamang ang nagawang tipunin ni Nobunaga. Isang 12 sa isa na pagkakaiba na, ayon sa anumang lohikang militar ng ika-16 na siglo, ay hudyat ng tiyak na kapahamakan. Ang kanyang mga kuta sa hangganan, ang Washizu at Marune, ay kinubkob na ng unahan ng hukbo ni Imagawa na pinamumunuan ng isang mahusay na batang commander na nagngangalang Matsudaira Motoyasu. Si Motoyasu ay isang lalaking may malaking potensyal, isang dating bihag na naging basalyo na nagmamasid sa pagbabago ng ihip ng hangin sa bawat oras. Itinakda siyang makilala sa mundo bilang Tokugawa Ieyasu, ang lalaking sa huli ay mamumuno sa buong Hapon, ngunit sa umagang ito, siya ang talim sa lalamunan ni Nobunaga. Habang ang mga ulat ng mga bumabagsak na kuta at nasusunog na lupain ay umaabot sa kastilyo ng Kiyosu, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa konseho ng digmaan ng Oda. Ang mga veteranong general ni Nobunaga, mga lalaking tumanda na sa paglilingkod sa kanyang ama, ay nakiusap sa kanya na sumuko na lamang o maghanda para sa isang mahaba at mahirap na pagkubkob. Kinalkula nila ang matematika ng kaligtasan at nakitang kulang ito. Nagtalo sila tungkol sa taas ng mga pader at kapal ng mga pintuan habang nakikinig si Nobunaga sa kanilang mga pagsamo ng may ekspresyong malamig at tila nababagot na parang ang kanilang takot ay isang maliit na abala lamang. Sa isang sandali na naging maalamat sa kasaysayan ng Hapon, tumanggi siyang talakayin ang diskarte o kahit kilalanin ang agwat ng puwersa. Sa halip, tumayo siya at nagsimulang sumayaw ng isang sayaw mula sa isang sikat na dula sa no na tinatawag na Atsumori. Umawit siya tungkol sa panandaliang kalikasan ng buhay na nagpapahayag na ang 50 taon sa mundong ito ay isa lamang mabilis na panaginip, isang anino kumpara sa kawalang hanggan na kasunod nito. Ang pagtatanghal ay isang nakapangingilabot na hudyat sa kanyang mga tauhan. Siya ay isang taong tinanggap na ang sariling kamatayan at dahil dito ay hindi na maaabot ng takot. Nang matapos ang sayaw, ipinatawag niya ang kanyang baluti, isang simple at praktikal na suit na ginawa para sa pagkilos sa halip na para sa pagpapakitang tao. Nang walang salita sa kanyang mga nanginginig na commander, sumakay siya sa kanyang kabayo at lumabas sa mga pintuan ng kastilyo na may kasama lamang na 5 bodyguard. Hindi niya sinabi sa kanyang mga tauhan ang plano. Hindi man lang niya sinabi sa kanila kung balak niyang bumalik. Ngunit habang siya ay nangangabayo, ang bigat ng kanyang presensya ay humila sa garrison sa kanyang likuran. Isang pangkat ng mga sundalo na wala nang natitira, kundi ang kanilang mga buhay na sumusugod sa isang kawalan ng katiyakan. Sumikat ang araw noong umaga ng Hunyo 12, 1560, sa isang tanawin na parang isang kahon ng posporo. Si Imagawa Yoshimoto ay nasa mataas na espiritu, kumbinsido na ang digmaan ay panalo na. Matagumpay na nadurog ng kanyang unahan ng hukbo ang mga depensa sa hangganan ng Oda at ang daan patungo sa puso ng Owari ay bukas na. Ang paglaban ay mas mahina kaysa sa inaasahan na nagpatibay sa kanyang paniniwala na si Nobunaga ay walang kakayahan. Upang magdiwang at makatakas sa nakapapagod na init ng kapatagan, iniutos niya sa kanyang dambuhalang hukbo na huminto sa isang lugar na tinatawag na Okehazama, isang makitid at madamong bangin na pinaliligiran ng mga burol at makakapal na palumpong. Ito ay isang klasikong pagkakamali ng labis na kumpiyansa. Ang kapalaluan ng isang taong nag-iisip na siya ay masyadong dakila para galawin ng isang hangal. Naniniwala si Yoshimoto na ang mga Oda ay paralisado na sa takot, nagtatago sa likod ng kanilang mga pader ng kastilyo. Hinayaan niyang itambak ng kanyang 25,000 tauhan ang kanilang mga sibat at kalaga ng kanilang mabibigat na baluti upang matuyo ang kanilang mga pawis. Nagsimula silang magpista sa mga pagkaing ipinadala ng mga lokal na taga-baryo, kanin, isda at mga banga ng sake na umaawit ng mga awit ng tagumpay sa ilalim ng lilim ng mga puno. Ang kipot ng bangin ay nangangahulugang ang hukbo ng Imagawa ay nakahilera ng manipis, isang mahaba at bulnerableng pormasyong ahas
na nakapulupot sa isang lambak kung saan hindi sila madaling makakagalaw. Dahil nasa malalim silang bangin, hindi nila makita ang mga taluktok sa itaas nila at hindi nila makita ang 2,000 anino na gumagalaw sa mga puno sa katahimikan ng mga maninila. Sa itaas nila, si Oda Nobunaga ay nagmamasid sa pagitan ng mga dahon na itinatala ang eksaktong posisyon ng mga bandila at ang nakapahingang ayos ng mga bantay. Tiningnan niya ang gintong palangkin, ang puso ng hukbo ng kaaway, at na-realize na sa kabila ng kanilang bilang, ang mga imagawa ay nakulong ng sarili nilang tagumpay. Hindi siya lumabas para mamatay. Lumabas siya para huntiin ang pinakamapanganib na biktima sa Hapon. Kung sa tingin nyo ay kamangha-mangha ang pagsusuring ito ng estratehiyang samurai at ang pagbangon ng angkan ng Oda, siguraduhing mag-subscribe sa channel para sa higit pang malalim na pagtalakay sa mga labanang humubog sa ating mundo. Ang plano ni Nobunaga ay isang obra maestra ng psikolohikal na digmaan at taktikal na panlilinlang. Alam niya na kung aatakehin niya ang pangunahing katawan ng hukbo ng Imagawa, ang kanyang 2,000 tauhan ay lalamunin lamang sa loob ng ilang minuto dahil sa rami ng kalaban. Kailangan niyang mahanap ang ulo ng ahas at putulin ito bago pa makakilos ang katawan. Ipinadala niya ang kanyang mga scout, ang kusari, upang pasukin ang mga burol at hanapin ang eksaktong posisyon ng gintong palangkin ni Yoshimoto. Upang panatilihing abala ang mga imagawa at nakapirme sa pwesto, nag-utos siya sa isang maliit na pangkat ng kanyang mga tropa na gumalaw patungo sa isang kalapit na templo na tinatawag na Zenshoji na malinaw na nakikita ng mga scout ng kaaway. Doon, nagtaas sila ng daan-daang bandila at gumawa ng mga dayami na binihisan ng mga ekstrang baluti upang magmukhang isang malaking hukbo na naghahanda para sa isang harapang pagsalakay. Mula sa kanyang posisyon sa lambak, nakita ng mga scout ni Yoshimoto ang mga bandila at iniulat na ang mga Oda ay naghahanda para sa isang depensibong paninindigan ilang milya ang layo. Ito ang perpektong panlilinlang na direktang sumakay sa paniniwala ni Yoshimoto na si Nobunaga ay isang baguhan lamang. Habang nakatuon ang mga imagawa sa aninong hukbo sa templo, pinamunuan ni Nobunaga ang kanyang tunay na puwersa sa isang palikuliko at mapanganib na landas sa bundok na gumagalaw sa ganap na katahimikan sa lupang pinalambot ng ulan. Dumaan sila sa mga palumpong, ang kanilang mga baluti ay binalot ng tela upang maiwasan ang tunog ng bakal at ang mga nguso ng kanilang mga kabayo ay itinali upang maiwasan ang kahit isang halinghing na magbubunyag sa kanila. Dumaan sila sa mga nakatagong bangin at sa ibabaw ng mga taluktok na nilalampasan ng lahat ng linya ng bantay ng kaaway. Napakalapit na nila na naririnig na nila ang tawanan, ang pagmamayabang at ang tunog ng mga tasa ng sake mula sa kampo sa ibaba. Sila ay isang balaraw na nakatapat sa lalamunan ng isang natutulog na higante, naghihintay para sa eksaktong segundo ng pagsalakay habang ang kanilang paghinga ay pinipigilan habang ang langit ay nagsisimulang magdilim sa dumarating na mga ulap. Pagkatapos, ang langit mismo ay tila pumanig sa labanan. Sa madaling araw, ang halumigmig ay umabot sa sukdulan at ang hangin ay naging kulay berde. Isang malaki at maras na bagyo ang gumulong sa mga burol ng Okehazama nang may nakapangingilabot na bilis. Hindi lamang ito ulan, ito ay isang buhos ng yelo at hangin na napakalakas kaya nagawa nitong bunutin ang mga sinaunang puno at gawing isang umaagos na ilog ng putik ang sahig ng lambak. Ang mga butil ng yelo ay kasing laki ng mga bala ng musket na tumatama sa mga tansong baluti ng napakalakas kaya hindi narinig ng mga imagawa ang pagsigaw ng mga Oda habang sumusugod sila pababa sa dalisdis. Ang bagyo ay direktang humihip sa mga mukha ng mga tropa ng imagawa na bumulag sa kanila at nagpilit sa kanila na magkumpulan para sa init at masilungan. Ang tunog ng kulog ay lumunod sa kalansing ng mga baluti at halinghing ng mga kabayo. Para kay Nobunaga, higit pa ito sa lagay ng panahon. Ito ang banal na hudyat ng mga Diyos, isang kamikaze o banal na hangin bago pa man naging formal ang terminong ito. Tumayo siya sa tuktok ng burol, ang kanyang mga tauhan ay basang-basa hanggang sa buto, ang kanilang mga daliri ay mapuputi sa pagkakahawak sa mga katana habang ang kidlat ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga seryosong mukha. Hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati o isang grandiosong deklarasyon. Itinuro lang niya ang kanyang espada pababa sa lambak patungo sa gitna ng kaguluhan at ibinigay ang utos na bumaba.
Habang ang ulan ay nagsisimulang tumila at ang hamog ay umaangat mula sa lumalamig na lupa, 2,000 kalalakihan ang bumulusok sa mga dalisdis na parang isang lokal na pagguho ng bakal na gumagalaw ng may bilis na humamon sa putik sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang kampo ng Imagawa ay isang eksena ng ganap na kapayapaan at kalituhan nang dumating ang mga unang sibat ng Oda. Karamihan sa mga sundalo ay wala man lang suot na sandalyas, lalo na ang kanilang mga helmet o baluti sa dibdib. Ang unang pagsalakay ay napakabigla at napakarahas, kaya maraming mandirigma ng Imagawa ang namatay bago pa man nila mahawakan ang kanilang mga espada. Ang gulat ay ganap. Hindi huminto ang mga Oda upang makipaglaban sa mga karaniwang sundalo. Gumalaw sila ng may iisang layunin na humahawi ng dugo ang landas sa kampo, patungo sa gitna kung saan ang gintong palangkin ay nakaupo na parang isang parola ng maling seguridad. Si Yoshimoto, na naririnig ang ingay sa humuhuna pa na ulan, ay lumabas pa sa kanyang palangkin at sinigawan ang kanyang mga tauhan na itigil ang kanilang lasing na pag-aaway. Talagang naniwala siya na ang sarili niyang mga sundalo ay nag-aaway-away dahil sa sake, pagkain, o mga ninakaw na gamit. Hindi niya akalain na may kaaway na makakarating sa kanyang posisyon. Ang kanyang kalituhan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Tumingala siya upang makita ang isang alon ng mga pulang bihis na samurai ng Oda na lumulusot sa kanyang mga personal na guwardya ng may bangis ng mga demonyo. Ang palangkin, isang simbolo ng kanyang banal na karapatang mamuno at ng kanyang aristokratikong dangal, ay biglang naging target sa isang bahay katayan. Ang barnisadong kahoy nito ay natalsikan ng dugo ng kanyang mga pinakamalapit na tauhan habang ang unahan ng hukbo ng Oda ay papalapit na. Ang rurok ng labanan ay isang desperadong 5 minutong pakikipaglaban sa makapal at pulang putik. Ang mga piling bodyguard ni Yoshimoto, mga lalaking pinili dahil sa kanilang pinagmulan at lakas, ay humarang sa harap ng mga sibat ng Oda, ngunit nadaig sila ng matinding puwersa ng pagsalakay. Isang samurai na nagngangalang Hattori Ichitada ang sumugod sa Panginoon ng Imagawa gamit ang isang sibat na naghahanap ng pinakamalaking gantimpala, si Yoshimoto, na nagpakita ng natatagong tapang ng kanyang mga ninunong mandirigma na nabaon na sa ilalim ng maraming taon ng buhay korte, ay binunot ang sarili niyang mahusay na ginawang espada at pinutol ang ulo ng sibat sa isang hagupit lamang. Pagkatapos ay tinaga ang samurai sa mga binti. Ngunit hindi niya nagawang pigilan ang susunod na lalaki. Si Mori Yoshinari ay tumalon sa daimyo at ang dalawang lalaki ay bumagsak sa putik sa isang marahas na wrestling. Ito ay isang brutal at magaspang na pakikipaglaban sa pagitan ng isang aristokrata at isang mamamatay tao. Sa sumunod na pakikipagbuno, iniulat na kinagat ni Yoshimoto ang daliri ng lalaki sa isang huling sinaunang gawa ng paglaban bago siya pinugutan ng ulo gamit ang isang maikling espada. Nang itaas ng mga sundalong Oda ang ulo ni Imagawa Yoshimoto sa isang sibat upang makita ng lahat, ang puso ng 25,000 tauhang hukbo ay biglang huminto sa pagtibok. Ang takot na nakahahawa at ganap ay dumaan sa lambak na parang isang salot. Ang mga lalaking 12 beses na mas marami kaysa sa kanilang mga umatake ay nagtapon ng kanilang mga armas at tumakas patungo sa kakahuyan. Marami ang nayurakan ng sarili nilang mga nagpapanik na kabayo o nalunod sa mga sapa na umapaw dahil sa ulan. Ang mapagmataas na pangkat ng Imagawa ay naging isang grupo na lamang ng mga bakwit sa loob ng ilang minuto. Ang kanilang imperyo ay naglaho sa singaw ng sahig ng lambak. Sa loob ng wala pang isang oras, ang pinakamakapangyarihang angkan sa silangang Hapon ay napugutan na ng ulo. Hindi hinabol ni Nobunaga ang mga tumatakas na labi sa mga burol. Naabot na niya ang kanyang layunin at alam niya ang halaga ng pagpipigil. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan, kinuha ang mga nabawing bandila ng Imagawa at nagmarcha pabalik sa Kiyosu sa papalubog na liwanag ng gabi. Ang dakilang hangal ay nakamit ang imposible na hinahamon ang bawat batas ng agham militar at panlipunang herarkiya. Ang agarang resulta ng Okehazama ay isang geopolitical na lindol na nagpabagsak sa umiiral na istruktura ng kapangyarihan sa Hapon. Ang angkan ng Imagawa ay gumuho halos sa isang gabi lamang. Nawalan ng hawak sa kanilang mga teritoryo habang ang mga karibal na Panginoon ay lumapit na parang mga buwitre upang kunin ang mga tira. Nagbigay daan ito sa batang si Matsudaira Motoyasu na sa wakas ay putulin ang kanyang sapilitang pakikipag-alyansa sa mga Imagawa at bawiin ang kanyang ancestral home sa Mikawa. Pinanood niya ang kanyang Panginoon na mamatay mula sa malayo
At sa sandaling iyon, pinili niyang pumanig sa nanalo. Ang partnership na ito sa pagitan ni Nobunaga at Motoyasu ay tatagal ng ilang dekada at magbibigay ng bakal na katatagan na kailangan upang sa huli ay mapag-isa ang bansa. Ang tagumpay na ito ay nagpabago kay Nobunaga mula sa pagiging isang lokal na kakatwa at isang probinsyanong katatawanan tungo sa pagiging isang pambansang kalaban. Pinatunayan ito na sa bagong era ng pakikidigma sa Hapon, ang bilis, katalinuhan at ang kahandaang labagin ang tradisyon ay mas mahalaga kaysa sa sinaunang pinagmulan o kortesiyang asal. Ito ang pagsilang ng isang bagong uri ng kapangyarihan. Ang pamana ng Okehazama ay nararamdaman pa rin sa DNA ng modernong estratehiyang militar na itinuturo sa mga akademya bilang ang tiyak na halimbawa ng ambush mula sa itaas. Nanatili itong tiyak na halimbawa kung paano magagamit ang lupain at panahon bilang force multipliers upang mapawalang bisa ang isang malaking bentahe sa bilang. Para sa Hapon, ito ang simula ng katapusan para sa magulong panahon ng Sengoku. Mula sa putikang lambak na ito, ang landas ay direktang humantong sa pagkakaisa ng mga isla sa ilalim ng tatlong tagapag-isa. Si Nobunaga, ang kanyang general na si Hideyoshi, at ang kanyang alyado na si Ieyasu. Ang kapangyarihan ay lumipat mula sa lumang aristokrasya patungo sa mga meritokratikong mandirigma na handang mag-imbento, gumamit ng mga baril at muling ayusin ang lipunan. Ngayon, ang lugar ng labanan ay isang tahimik na parke sa Nagoya na napaliligiran ng ingay ng modernong buhay, ngunit ang mga lokal na alamat ay nagsasabing ang lugar ay minumulto pa rin ng mga espiritu ng marahas na hapong iyon. Sinasabi nila na kapag ang isang malakas na bagyo sa tag-init ay dumarating at ang hangin ay humahagulgol sa mga puno, maririnig mo pa rin ang aninong kalansing ng mga baluti, ang halinghing ng mga takot na kabayo, at ang mga sigaw ng 2,000 naglakas loob na hamunin ang isang higante at nanalo. Ang mga espiritu ng mga nasawi ay sinasabing gumagala pa rin sa kakahuyan, hinahanap ang kaluwalhatiang nawala sa kanila sa ulan. Ano sa tingin niyo ang pinakamalaking salik sa tagumpay ni Nobunaga? Ito ba ay ang biglaang bagyo ang nakabubulag na kayabangan ni Yoshimoto o ang mismong kapangahasan ng pagsalakay ng mga Oda? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan kayo sa paglalakbay na ito sa puso ng panahon ng samurai at nais na makakita ng higit pang mga tactical na breakdown ng pinakamalalaking sugal sa kasaysayan, ibahagi ito sa isang taong mahilig sa kasaysayang militar. Pinatunayan ng dakilang hangal sa araw na iyon na ang kasaysayan ay pag-aari ng mga nakakakita ng pangarap sa loob ng panandaliang mundo at may lakas ng loob na abutin at sunggaban ito bago tumigil ang ulan. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na malaking turning point sa kasaysayan kung saan ang mga mapa ay muling iginuhit at ang dugo ay dumanak para sa isang bagong panahon.